Pero sa oras na ito, alas 8:42 na unang umaga, Oo. at pag-usapan ang hinahanap pa ho ngayon na si Mayor Alice Nitong Guo. weekend, Oo. nakuha ng Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms ay ang accountant ni Mayor Alice Guo. Yun. Pero si Mayor Oo. Guo Si Nancy. at Si yung iba, Ma'am Nancy kanyang Gamo. mga Oo. kamag-anak, kanyang kapamilya, ay hindi po natagpuan at hindi nakuha ng Senate Sergeant at Arms. Kaya mag-isa pa lamang ang accountant ni Mayor Guo doon sa Senate detention cell, detention area, sorry. And ngayon, ang punto ay, saan ba si Mayor Guo? Ating alamin kung mayroon mo maibahaging impormasyon sa atin ang legal counsel ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Nasa linya si Attorney Stephen David ngayong umaga. Attorney, David, good morning. Welcome po. Saksi sa Double B. Yes, sir. Good morning. Salamat sa oras. Oo. Yes, sir. Una munang tanong, siyempre ang tanong na marami, asan po ba ang inyong kliyente? Bakit hindi pa raw po siya sumusuko ba o susuko ba sa Senado o hindi? Well, kausap ko lang siya sa over the phone yesterday. At nandito lang daw siya sa Pilipinas, yung assurance niya sa akin. Kaya lang yung sa pangalawa mong tanong, kung a-attend siya, yun ang, pinag-uusapan namin yan. Actually, sinasabi ko nga sa kanya, dapat mag-attend ka na kasi kung kaya mo na, hindi ka pwede magtago forever. Diba? Sayang naman yung sayang naman yung buhay mo pag fugitive ka lang. Diba? Oo, kasi nga, ang nga niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman yung trauma niya, tsaka yung kanyang emotional problems, physical conditions niya. Dahil nga, because of the Senate hearings, na-expose siya sa cyberbullying at saka sa mga bashings. So, Meron po bang banta sa buhay ni Mayor Guo, Attorney David? Well, natatakot siya whether it's totoo o hindi, pero natatakot siya kasi nga, ang daming sa social media, ang daming nananakot sa kanya. Hindi ho ba mas secure siya kung halimbawa nandun siya sa kustodiya ng Senado? Kasi sinitinidiya po ni Senate President Escudero na they will protect Mayor Guo. Yun ang paniwala ko. Kaya nga yun ako personally, yun ang talaga sinasabi. Mas maganda ka doon kasi protektado yun na maraming security doon. Pero ang magagarantihan niyo po ba, Attorney David, na eventually haharap siya ng Senado at hindi niya tatakasan ang lahat ng isyong ito sa kanya? Plus the fact na meron pa siyang mayroong hain na reklamo laban po sa kanya, hindi ba? Kasi yung sa Senado naman, kaya nga kinoconvince ko siya mag-appear. Unang-una, hindi naman siya para doon parusahan. Kaya lang naman para maging resource person, di ba? So, kung sakali man mag-appear siya at sabihin niya yung gusto malaman ng mga senators doon, hindi wala na yung warrant niya. Tapos na, uwi na siya. Kaya yun ang pinapaliwanag ko, hindi ganun kakomplikado yun. Para, yun lang kasi yung kanyang problema talaga, yung trauma na naranasan niya sa Senado, at saka yung emotional problem. Kasi pagka sinasabi mo Senado, parang nagkakaroon siya ng mental anxiety. So tama lang ba na pwedeng sabihin, gaya na nabanggit nyo, siya ho'y nagtatago ho ngayon? Well, pwede natin sabihin kasi kung hindi siya makita, hindi nagtatago talaga. Pero ang intent ho noon, dahil sa sabi niya, trauma, pero di ba may mga balita na na-stress siya? Kumusta yung trauma daw sa kalusugan niya? Senate, Pag sinabing ganon, trauma, anong feeling niya ho ngayon? Hindi, kasi naman, kahit naman siguro sinong tao dumanas ng ganyang klaseng cyberbullying or bashing at saka in-expose pa siya sa mga confidential matters. Na-breach yung kanyang mga privacy rights. At saka pinailan pa ng katakot-takot na kaso na unavailable pa yung iba. So sino naman na hindi ma-stress dyan? Sino naman buti nga, survivor yan. Matibay-tibay din. Okay, pero doon sa July 29 na nakatakdang pagdinig ulit ng komite ng Senado, haharap na po si Mayor Guo? Yun ang pakiusap ko sa kanya para hindi tayo magmukhang tumatago, di ba? Kasi mahirap kasi yan pag nagtatago ka, parang may evidence yan, may presumption na may natago ka. Kaya lang, totoo lang, kaya siya hindi umapit. Kasi nga yung kanyang kondisyon, masyado siyang traumatized. Ano po bang condition niya talaga, Attorney David? Hindi po ba kung traumatized ka and parang nagkakaroon ka ng anxiety attacks dahil doon sa trauma na dinanas niyo sa Senado, sa treatment, sabi niyo treatment ng Senado, isa po ba sumasailalim sa gamutan? Well, sinasabi niya sa akin, meron naman siyang therapy, mga ganyan, medication. Yun po ba? Hindi ko naman personally, kasi nga,
nag-uusap lang kami lately over the phone. Mm. Hindi naman ho yan kailangan pa ng, kumbaga, dapat meron siyang sariling doktor na kasama, nagpapacheck up for anything na medyo health hazard na. Oo, para para sa sa kanya. Well, that's the ideal thing, di ba? Dapat talaga yon. Ang problema nga kasi yung mga medical practitioners na nakakausap niya, nagdadalawang isip kasi nga may expose sila sa mga Senate inquiries pag ganyan. Pero attorney, ganito yun, nagtataka ako doon. Pasensya na po ha, kasi ordinaryo lang ako mag-isip. Kasi di ba kung doktor mo ito, tiningnan ka, humingi ka ng medical certificate, pwede ka bang tanggihan? Hindi po ba parte ng obligasyon nila yun? Protection nyo sa kanya at saka sa kanyang pasyente. Correct. Dapat talaga yan. Pero kasi marami naman talaga dapat na hindi nasusunod. Marami dapat, like for example, yung mga AMLA reports, dapat yan, private, confidential, na nalalabas yan. Opo. Marami dapat talaga. O kaya lang hindi, parang ang hirap po nun na ipatanggap Na- sa mga senador na yun ang dahilan na wala ako maipresentang medical certificate Dahil kasi walang- tumatanggi ang doktor ko. Di po ba mahirap. violation din yun ng kanilang oath as a doctor? The more na makakailangan niya ho doon sa Senado. Mahirap talagang i-convince sila, kaya nga nawaran siya eh. Pero kasi yun talaga yung nangyayari. At hindi niyo pwedeng pilitin yung kanyang doktor na mag-issue ng medical certificate to prove yung lagay po ng kanyang health condition. Una-una, hindi ko kilala yung mga doctors, hindi ko nakaka-encounter. No? Sabi niya sa akin yung mga situations na ganyan. So ako naman, siyempre mayroon silang tinatawag na ethics din, yung medical patient-client, patient doctor privilege. Hindi naman ako pwede makialam sa ganyan. Totoo po So, yun. linawin natin, ang according kay Mayor Go, yung doktor niya ayaw mag-issue ng certificate kasi baka mamaya itatawagan din Ng Senado. ng Senado yung doktor or sino man na umatin sa kanya. Ganun ho ba? Nangyayari kasi talaga yan eh. Pag kami, kahit sa Sandigan Bayan, kahit sa korte, Yes po. pag meron kang sakit, meron kang medical certificate, tatawagin nila yung nag-issue ng medical certificate. Ganun ito. Tatawag. Okay. Attorney, ganito lang. Nung nakaraan na na-interview namin kayo, lumabas yung magkaparehong fingerprint base doon sa pagsusuri po ng NBI. Ngayon naman, nung lumabas yung photo na kamukha ni Mayor Guo na bata, Ito, may mga lumabas na mga dalawang naging kaklase niya. So, hindi ba babaguhin ni Mayor Guo yung kanyang narrative na homeschooled siya, hindi siya nag-aral sa regular school, when in fact, meron nagpapatunay na naging kaklase siya. At hindi siya ho si... Hindi siya si Alice Guo. Guoping. Paano niya babaguhin kung kagaya ko, halimbawa, yan Opo. ang sabi niya sa akin. Paano niya babaguhin kung yun talaga yung kanyang paniwala, no? Anyway, yung mga sinasabi niyang kaklase na yan, o yung mga letrato na yan, haharap naman niya sigurado sa korte. Kasi kung ganyan na may mga testimony sila, siyempre, may right din naman ng nasasakdal na i-cross-examine yung mga yan, tanongin sila. Kasi I'm just wondering, sa tagal-tagal ng Senate investigation, ngayon lang lumabas yan, bakit wala man lang bulong-bulungan na hindi, nag-aaral yan, kaklase namin yan. Kasi ganun ka-sensationalized to, dapat marami na lumabas. Bakit all of a sudden ngayon, may mga ganyan. Ako, gusto ko rin naman malaman totoo eh. Kaya gusto ko rin talagang makaharap yan sa husgado para malaman natin kung ano ba talaga. Kasi tayo naman advocacy natin katotohanan. Hindi naman ang advocacy natin katotohanan at saka hustisya. Kaya ang importante dyan, malaman natin yung totoo. Kaya dapat yan, ang ano ko lang, sana wag sa public trial. Kasi sa public trial kasi, wala ka na laban dyan eh. Convicted ka na sa mata ng publiko. Sa mata ako sa husgado, may presenta mo yung side mo, ma-confront dokumento. Sabi ko nga, di ba, yung mga fingerprints na yan, saan yan ang galing? Diba? Ako hindi ko kini-question yung findings ng NBI expert. Yan. Ang kini-question ko pagdating ng korte ay yung source niyan. Galing. Kasi pag binigay mo sa NBI yan, yun lang naman ang titingnan ng NBI. Hindi na yung kung saan galing yan. Diba? Galing yan sa ibang government agencies. Curious lang ako kasi 25 years ago, may record pa ba? Yung mga ganun. Gusto ko malaman yung mga ganyan. Okay. So yung sa Senate hearing sa July 29, yun ay ituturing yung public hearing? Public hearing naman talaga. For published. Public hearing yan, pero doon wala kang due process. Kasi hindi makapagsalita doon. Kasi kung ako, as a lawyer, hinaalaw lang nila ako magsalita doon, hindi sana naprotektahan ko yung rights ng accused. Kasi as a resource person,
sila lang ang pwede mag-usap. At hindi ka rin pwede mag-object. Hindi ka guys sa korte na you object. I Opo. object. Pero attorney, kung public hearing naman po, 'di ba, tinuturing niyo po yung Senate investigation na parang hindi nabibigyan ng due process ang inyong client. Pero she's being asked. So dapat napapaliwanag niya ng yung kanyang side. Alam mo, Weng, ang Opo. problema kasi they're being asked, but that is already a conclusion. Partial yung isip nila eh. Opo. Nakikita mo ang sinasabi nila, ako convinced dito talaga ako, naniniwala talaga ako na ganyan, si Mayor Alice, ganyan. Eh ano yun? May conviction na nga eh, di ba? At saka, yung sinasabi mo tinatanong ka nga, pero hindi naman pinakikinggan. Ang problema kasi, pag may ayaw nila yung sagot mo, eh de, masisigawan ka o hindi nila paniniwalaan. Kasi hindi ka na nahusgado. Kasi dapat, sa husgado, kung ano yung sinabi mo, kontrahin ng kabila, ng kalabat mo. Hindi yung sila mismo na maghahatol sa'yo. So ito yung... Hindi ako naniniwala dyan. Base lang sa paniniwala niya. Hindi pwede yun. Okay. So Kaya nakapiring yung mata ni ng hukuman. Kasi makikinig siya sa dalawang side. So Dito dahil... wala. Opo. So sir, attorney, so iyang mga dahilan na yan ay nakaka-contribute pa sa trauma para kay Mayor na sa tingin ho ninyo baka 50-50 pa ang chance na siya iharap sa July 29. Ano maasa ko, harap siya. Kasi kung sa July 29, ideal yan, kung umarap siya dyan, pag magsalita siya doon, at saka una-una, wala naman siyang pwede sabihin doon eh. Sa totoo lang, yung kung umapir siya doon, invoke niya yung right against self-incrimination. At pinapaliwanag ko, hindi ka naman pwedeng pilitin. Unless pilitin ka nila, i-contempt ka, pero masyadong bad image sa Kongreso yan, ay sa Senado yan. Kasi ang right against self-incrimination, mataas masyado yan. Kahit sa ang agency, Senate, Congress, kailangan nire-respeto yan. Kung hindi nila ire-respeto, masamang image sa kanila. Pwede sila ma-expose sa criminal. Pero bakit hindi na lang po humarap si Mayor Guo tapos i-invoke yung right na yon? Yun nga ang advice ko sa kanya. Kasi ang Takot pa rin siya. Kaya lang nga kasi hindi natin ma-preempt yung nararamdaman niya na trauma sa society. Ito lang, Kasi as a lawyer, madali yan. Isipin mo, umarap ka doon, magpakita ka, sumunod ka sa proseso nila, and then invoke mo yung constitutional right mo. Dahil sa dami nga ng kaso nakaharap sa'yo, edi wala. Tapos wala naman silang mapipilit, di ba? Kung naalala niyo yung mga hearing si Senator Miriam, pag sinabi mo, invoke mo yung right mo against self-incrimination. Yes. Tapos, Wala correct. na. Oo. Kasi kayo nang nangyayari. Pero sana humarap siya tapos sa kanya i-invoke yun para hindi lalabas na. Correct. Government Tama. official pa naman po siya. So meron siyang, 'di ba? Parang meron siyang inherent na obligation na to follow the rules and the procedures ng mga government institutions, 'di ba, Attorney David? Tama ka dyan, Wayne. Pero ang problema nga kasi, hindi pare-pareho yung tao, yung level ng kanilang Ang tolerance Appreciation, ba? oo. Alright. Well, Attorneys, Opo, thank you salamat sa kami oras, sa oras sa susunod po uling pagkakataon. Thank you. Salamat. Thank you, sir. Sana'y makausap niyo, makumbinsin niyo na Oo. ulit. Attorney, Thank Stephen you. David, thank you po sa oras. Legal Ang counsel po ng suspended Bamban Mayor Alice Alice Guo, Guo. Pampantarlac.